Naisip mo ba kung paano ang pamana ng isang mahusay na bayani, na pinili ng Diyos mismo, ay maaaring magbunga ng isa sa mga pinakawalang awa na mga pang-aapi sa kasaysayan? Paano ang isang kwento ng banal na paglaya ay maaaring mag-twist sa isang madilim na kwento ng ambisyon, pagtataksil, at pagdanak ng dugo? Ito ay hindi lamang isang sinaunang account, ito ay isang malalim na salamin na sumasalamin sa mismong likas na katangian ng pananampalataya, takot, at ang mga kahihinatnan ng pagkalimot na tunay na naghahari. Malapit na tayong maglakbay sa buhay ni Gideon, isang tao na tumawag mula sa mga anino ng takot, at nasaksihan ng nakakatakot na pagtaas at pagbagsak ng kanyang anak na si Abimelech. Ito ay isang kwento ng hindi kapanipaniwalang kapangyarihan ng Diyos na makatipid, at ang chilling reality ng kanyang hustisya kapag pinipili ng sangkatauhan ang sariling landas. Simulan natin ang ating paglalakbay sa isang oras ng malalim na kawalan ng pag-asa para sa mga tao ng Israel. Sa loob ng 7 mahabang taon, ang kamay ng Midian ay nakasalalay sa kanila. Hindi ito isang simpleng pagsakop sa politika, ito ay isang sistematikong pagbuwag sa kaluluwa ng isang bansa. Isipin ang isang buhay kung saan ang bawat pag-aani, bawat bunga ng iyong paggawa, ay ninakaw sa harap ng iyong mga mata. Ang mga Midianites, kasama ang mga Amalekita at iba pang mga silangang mamamayan, ay mag-iikot sa lupain tulad ng isang salot ng mga balang, ang kanilang mga kamelyo na napakarami upang mabilang. Susuriin nila ang mga pananim, sakupin ang mga hayop, at walang mag-iiwan kundi ang kahirapan at gutom sa kanilang paggising. Ang mga Israelita, na dating isang mapagmataas na tao na naihatid mula sa Egypt, ay nabawasan ngayon sa pagtatago sa mga kuweba, dens, at mga katibayan ng bundok. Ang kanilang mga dalangin ay naging desperadong pag-iyak, na ipinanganak mula sa kawalang kasiyahan ng kanilang mga tiyan at ang kawalan ng pag-asa sa kanilang mga puso. Ito ay sa klima na ito ng ganap na takot at pagkawasak na pinili ng Diyos na kumilos, at tulad ng madalas niyang ginagawa, pinili niya ang hindi malamang na mga instrumento. Ang aming focus ay lumiliko sa isang lalaki na nagngangalang Gideon, mula sa pinakamaliit na angkan ng Manasseh. At saan natin mahahanap ang taong ito na tatawagin upang makatipid ng isang bansa? Natagpuan namin siya hindi sa isang battlefield, o sa isang konseho ng mga matatanda, ngunit sa isang winepress. Siya ay thresh ang trigo sa isang winepress. Hayaan ang bigat ng imaheng yun ay tumira. Ang trigo ay na-thresh sa bukas, maangin na mga burol, kung saan ang simoy ng hangin ay maaaring dalhin ang chaff. Ang isang winepress ay isang hukay, hinukay sa lupa, isang lugar ng pagkakulong at pagtatago. Si Gideon ay naghuhugas ng trigo sa isang butas sa lupa upang hindi siya makita ng mga raider ng Midianite at nakawin ang maliit na butil na mayroon siya. Ang nag-iisang kilos na ito ay nagsasabi sa amin ng lahat ng kailangan nating malaman tungkol sa kanyang estado ng pag-iisip. Siya ay isang tao na pinamamahalaan ng takot, isang tao na ang mundo ay lumubog sa laki ng isang hukay, na ang tanging layunin ay upang mabuhay ang isa pang araw. Siya ang sagisag ng sirang espiritu ng Israel. Ito ay nasa hukay ng takot na ang isang banal na ilaw ay kumikinang. Ang anghel ng Panginoon ay lumilitaw sa kanya at nagsasalita ng isang pangungusap na dapat ay tunog tulad ng purong kabalintunaan. Ang Panginoon ay kasama mo, makapangyarihang mandirigma. Makapangyarihang mandirigma. Malamang tiningnan ni Gideon ang kanyang balikat upang makita kung sino ang kausap ng anghel. Wala siyang nakitang mandirigma. Nakita niya ang isang magsasaka na nagtatago mula sa kanyang mga kaaway, isang tao na ang pangunahing pag-aalala ay isang maliit na butil. Ito ay isang pangunahing katotohanan na dapat nating maunawaan ang tungkulin ng Diyos. Hindi tayo tinawag ng Diyos batay sa ating pangunawa sa sarili o sa ating kasalukuyang mga kalagayan. Tinatawag niya tayo batay sa potensyal na inilagay niya sa loob natin, ang taong nilikha niya sa atin. Tulad ng sinabi niya kay Propeta Jeremiah, bago kita nabuo sa sinapupunan ay kilala kita, bago ka ipinanganak ay hiniwalayin kita. Nakita ng Diyos ang isang makapangyarihang mandirigma sa isang tao na nakakita lamang ng isang takot na magsasaka. Nakita niya ang isang tagapagligtas sa isang tao na nagtatago. Ang tugon ni Gideon ay hindi isa sa pananampalataya, ngunit ng hilaw, matapat, at masakit na pag-aalinlangan. Hindi niya tinatanggap ang pamagat, hinahamon niya ang premise. Patawarin mo ako, Panginoon ko, tugon niya, ngunit kung ang Panginoon ay kasama natin, bakit nangyari ang lahat ng ito?
Nasaan ang lahat ng kanyang mga kababalaghan na sinabi sa atin ng ating mga ninuno tungkol sa kung kailan nila sinabi, hindi ba tayo inalis ng Panginoon sa Midian? Ngunit ngayon ay iniwan tayo ng Panginoon at binigyan tayo ng kamay ng Midian. Ito ang sigaw ng isang tao na ang pananampalataya ay napatay sa pamamagitan ng pagdurusa. Tinitingnan niya ang kanyang mga kalagayan at tinapos na ang Diyos ay wala o walang pag-aalinlangan. Gaano kadalas natin ginagawa ang pareho? Sinusukat natin ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng kawalan ng problema, at pagdating ng kahirapan, tinatanong natin ang kanyang katapatan. Ang pag-aalinlangan ni Gideon ay hindi tanda ng paghihimagsik, ngunit sa isang malalim, desperadong pagnanais na makipagkasundo kung ano ang itinuro sa kanya tungkol sa Diyos na may malupit na katotohanan na siya ay nabubuhay. Pagkatapos ay tinitingnan siya ng Panginoon at binibigyan ng utos, pumunta sa lakas na mayroon ka at i-save ang Israel mula sa kamay ni Midian. Hindi ba kita ipinapadala? Pansinin, hindi siya sinaway ng Diyos dahil sa kanyang pagdududa. Hindi man niya sinabi sa kanya na makahanap ng mas maraming lakas. Sinabi niya, pumunta sa lakas na mayroon ka. Gumamit ng maliit na mayroon ka, dahil ang totoong kapangyarihan ay nasa isa na nagpapadala sa iyo. Gayunpaman, si Gideon ay naayos sa kanyang sariling kakulangan. Nagprotesta siya na siya ay mula sa pinakamahina na angkan at hindi bababa sa kanyang pamilya. Ngunit ang sagot ng Diyos ay pinuputol ang lahat ng mga dahilan, sasamahan kita. Ito ang pangwakas na pangako na nagtagumpay sa bawat limitasyon ng tao. Hindi ito tungkol sa lakas ni Gideon, katayuan ng kanyang pamilya, o ang laki ng kanyang hukbo. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng Diyos. Gayunpaman, kahit nasa banal na pangako na ito, kailangan pa ni Gideon. Ang kanyang pananampalataya ay isang marupok na punla, na nangangailangan ng maingat na pagtutubig. Humihingi siya ng isang senadoryas, isang kumpirmasyon na ito ay tunay na Panginoon na nakikipag-usap sa kanya. Naghahanda siya ng alay, isang batang kambing at ilang tinapay na walang lebadura. Inilalagay niya ang karne at tinapay sa isang bato at ibinubuhos ang sabaw. Pagkatapos, hinawakan ng anghel ng Panginoon ang alay sa dulo ng kanyang mga tauhan, at ang apoy ay sumabog mula sa bato, na ubos ang lahat. Sa sandaling iyon ng supernatural na apoy, ang pag-aalinlangan ni Gideon ay nasusunog, pinalitan ng isang bagong uri ng takot, ang takot sa pagkakaroon ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sumisigaw siya, "Alas, Sovereign Lord! Nakita ko ang anghel ng Panginoon na harapan." Ngunit tiniyak siya ng Panginoon, "Kapayapaan. Huwag kang matakot, hindi ka mamamatay." At doon, sa mismong lugar na itinatago niya, nagtatayo si Gideon ng isang dambana. Ang kanyang unang gawa ng pananampalataya ay ang pagbuo ng isang lugar ng pagsamba, at pinangalanan niya itong Yahweh Shalom, ang Panginoon ay kapayapaan. Ang taong nanirahan sa isang estado ng patuloy na pagkabalisa at takot ay may personal na pakikipagtagpo sa Diyos at natuklasan ang mapagkukunan ng lahat ng tunay na kapayapaan. Ang kanyang paglalakbay mula sa isang natatakot na thresher hanggang sa isang makapangyarihang mandirigma ay nagsimula pa lamang, ngunit ang pundasyon ay inilatag ngayon. Ngunit ang bagong kapayapaan na ito, ang Yahweh Shalom na ito, ay hindi isang tawag sa tahimik na pagretiro. Ito ay ang gasolina para sa una, at marahil ang pinakamahirap, pagtatalaga na ibibigay sa kanya ng Diyos. Bago pa harapin ni Gideon ang panlabas na kaaway, Midian, kinailangan niyang harapin ang panloob na kaaway, ang idolatria sa loob ng kanyang sariling pamilya at pamayanan. Noong gabing yun, sinabi ng Panginoon sa kanya, "Dalhin ang toro ng iyong ama, ang pangalawang toro na 7 taong gulang, at hinayla ang dambana ng Baal na mayroon ang iyong ama, at pinutol ang poste ng Asherah na nasa tabi nito." Isipin ito, ang unang utos ng Diyos ay hindi magtipo ng isang hukbo. Ito ay linisin ang iyong sariling bahay. Ito ay isang malalim na personal at mapanganib na utos. Ang dambana kay Baal ay kabilang sa kanyang sariling ama, si Joash. Ang Asherah pole, isang simbolo ng isang diyosa ng pagkamayabong ng Canaan, ay tumayo bilang isang walang kamali-mali na pagtanggi sa tipan ng Israel kay Yahweh. Ito ang espiritual na kanser na inanyayahan ng pang-aapi ng Midianite sa unang lugar. Sinasabi ng Diyos kay Gideon na ang tagumpay ay kailangang magsimula sa bahay, na may isang gawa ng radikal, hindi kompromiso na pagsunod. Kailangang mapunit niya ang mismong mga simbolo ng espiritual na kompromiso na tinukoy ang pagdurusa ng kanyang bayan.
Napakahalaga nito para maunawaan natin. Madalas nating nais na ayusin ng Diyos ang aming mga panlabas na kalagayan, ang pinansyal na presyon, ang mahirap na relasyon, ang pag-iwas sa karera. Ngunit ang Diyos ay madalas na mas interesado sa mga altar na itinayo namin sa aming sariling mga puso. Ang mga kompromiso na ginawa namin, ang mga idolo ng seguridad o pag-aproba na sinasamba natin. Nais niyang harapin ang ugat na sanhi ng ating espiritual na sakit bago niya harapin ang mga sintomas. At paano tumugon si Gideon? Sinasabi sa amin ng teksto na kinuha niya ang 10 ng kanyang mga lingkod at ginawa tulad ng sinabi sa kanya ng Panginoon. Ngunit nagdaragdag ito ng isang mahalagang detalye, ginawa niya ito ng gabi dahil natatakot siya sa kanyang pamilya at ang mga kalalakihan ng bayan. Natatakot pa rin siya. Ang kanyang pakikipagtagpo sa Diyos at ang kapayapaan ni Yahweh Shalom ay hindi agad na tinanggal ang kanyang takot. Ito ang isa sa mga nakapagpapasiglang katotohanan sa lahat ng banal na kasulatan. Ang pananampalataya ay hindi ang kawalan ng takot, ito ay pagsunod sa pagkakaroon ng takot. Ang mga kamay ni Gideon ay maaaring nanginginig habang itinali niya ang mga lubid sa dambana na iyon. Ang kanyang puso ay maaaring tumusok habang pinipiga niya ang palakol sa poste ng Asherah. Ngunit ginawa niya rin ito. Sumunod siya, pinili niyang matakot ang Diyos kaysa sa kinatatakutan niya sa mga tao, kahit na ang takot sa mga tao ay tunay na tunay sa kanya. Ito ang uri ng pananampalataya na pinarangalan ng Diyos, isang pananampalataya na gumagalaw, isang pananampalataya na kumikilos, kahit na natatakot ito. Siyempre, nang magising ang mga tao sa susunod na umaga at nakita ang kanilang mga sagradong site na nagwawasak, galit na galit sila. Agad silang sinisiyasat, at hindi nagtagal upang malaman kung sino ang may pananagutan. Nagpunta sila kay Joash at hiniling, ilabas ang iyong anak. Dapat siyang mamatay, dahil nasira niya ang dambana ni Baal at pinutol ang poste ng Asherah sa tabi nito. Ang gastos ng pagsunod ni Gideon ay nakatitig sa kanya sa mukha, isang parusang kamatayan mula sa kanyang sariling kapitbahay. Ngunit pagkatapos ay may isang kapansin-pansin na nangyayari. Ang kanyang ama na si Joash, ang may-ari ng demolished altar, ay tumayo. Marahil ay naging inspirasyon ng katapangan ng kanyang anak, o marahil ay nahatulan ng Espiritu ng Diyos, ipinagtatanggol niya si Gideon. At ang kanyang pagtatanggol ay purong henyo. Sinabi niya sa galit na manggugulo, makikipagtalo ka ba para kay Baal? O ililigtas mo ba siya? Sino mang makikipagtalo para sa kanya ay papatayin ng umaga. Kung siya ay isang Diyos, hayaan siyang makipaglaban para sa kanyang sarili, sapagkat ang kanyang dambana ay nasira. Sa isang pahayag, inilalantad ni Joash ang ganap na kawalan ng lakas ng kanilang idolo. Karaniwang sinabi niya, kung si Baal ay napakalakas, bakit kailangan kanya upang labanan ang kanyang mga laban? Hayaan siyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ito ay isang mic drop moment na nagpapatahimik sa karamihan. Ang kawalan ng lakas ng kanilang maling Diyos ay inilatag para makita ng lahat. Hindi ito maaaring kumilos, hindi ito makapagsalita, hindi nito may save ang sarili, alalahanin ang mga ito mula sa mga Midianite. Dahil sa kaganapang ito, binigyan nila si Gideon ng isang bagong pangalan sa araw na iyon, Jerub-baal, na nangangahulugang, hayaan ang pakikipagtalo sa kanya ni Baal. Ang kanyang pagkakakilanlan ay na-reforged. Hindi na siya si Gideon, ang natatakot na thresher. Siya ngayon ay Jerub-baal, ang taong hinamon ng mga maling Diyos. Ang isa na ang pangalan ay isang patuto sa kawalan ng lakas ng mga idolo at ang nag-iisang kapangyarihan ni Yahweh. Ang unang gawa ng magastos, natatakot na pagsunod ay hindi lamang nalinis ang kanyang pamayanan, ngunit sinimulan din na hubugin siya sa pinuno ng Israel na labis na kailangan. Ang gawaing ito ng pagpunit ng dambana ay ang punto ng pag-on, hindi lamang para kay Gideon, kundi para sa kanyang buong pamayanan. Ito ay isang pampublikong pagpapahayag ng espiritual na katapatan. Bago mo labanan ang panlabas na kaaway ang mga Midianite, kailangan mong harapin ang panloob na kaaway ang mga idolo sa iyong sariling kampo, sa iyong sariling puso. Ang unang labanan ni Gideon ay hindi kasama ng isang tibak laban sa isang sundalo ng Midianite, ito ay may isang palakol laban sa isang blok ng kahoy at isang tumpok ng mga bato. At sa pagpanalo ng una, matindi ang personal na labanan, handa na siya ngayon para sa mas malaking salungatan. At pansinin kung ano ang mangyayari kaagad pagkatapos nito. Ang susunod na taludtod, Hukom 34 minuto pasado 6, ay nagsabi,
Kung gayon ang Espiritu ng Panginoon ay nagbihis kay Gideon, at tinunag niya ang trumpeta. Ito ay isang napakalaking sandali. Ang salitang Hebreo para sa nakasuot dito ay asterisk labash asterisk. Hindi lamang ang Espiritu ay nagbigay sa kanya ng isang ideya o isang maliit na pag-asa ng katapangan. Ang imahinasyon ay ang Espiritu ng Diyos na literal na nakabalot sa kanyang sarili sa paligid ni Gideon, na nakasuot sa kanya tulad ng isang damit. Ang natatakot, nagtatago ng tao ay nakapaloob ngayon, animated, at binigyan ng kapangyarihan sa pagkakaroon ng Diyos mismo. Ang lahat ng lakas ng loob, ang lahat ng karunungan na kakailanganin niya ay magagamit na sa kanya, hindi mula sa loob ng kanyang sarili, ngunit mula sa Espiritu na ngayon ay nagbihis sa kanya. Ito ang banal na sagot sa kakulangan ng tao. Hindi lamang tinawag ng Diyos ang kagamitan, binibigyan niya ng tawag ang tinawag. At ang kanyang pangunahing tool ng kagamitan ay ang kanyang sariling Espiritu. Napalakas ng banal na damit na ito, si Gideon ay gumagawa ng isang bagay na hindi niya kailanman nagawa mga araw bago. Tunog niya ang trumpeta, ang shofar. Hindi ito isang tahimik na mungkahi, ito ay isang malakas, pampubliko, hindi masabi na tawag sa mga armas. Ito ay isang pagpapahayag ng digmaan. At ang mga tao ay tumugon. Ang kanyang sariling angka ni Abiezer ay nagtitipon muna sa kanya ang mismong mga tao na, noong araw na ang nakaraan, ay nais na patayin siya. Ang kanyang gawa ng magastos na pagsunod, ang kanyang pagpayag na tumayo laban sa idolatria na sumasabay sa bansa, ay nakakuha siya ng paggalang sa kanya at ang kanilang katapatan. Pagkatapos ang tawag ay lumabas sa mga tribo ng Manasseh, Asher, Zebulun, at Naphtali, at nagtitipon din sila para sa labanan. Ang isang hukbo ay nagsisimula upang mabuo sa paligid ng taong ito na, isang maikling panahon na ang nakakaraan, ay nagtago sa isang winepress. Ngunit kahit na sa Espiritu ng Diyos sa kanya, kahit na may isang hukbo na nagtitipon sa kanyang likuran, ang matandang Gideon, ang fresher, ay naroroon pa rin. Ang bigat ng gawain sa unahan ay nagsisimulang pindutin sa kanya. Ito ay isang bagay na mapunit ang isang dambana sa kalagitnaan ng gabi. Ito ay isa pang bagay na ganap na humantong sa isang tumatakbo na hukbo laban sa mga anak ng silangan, isang kawan na napakarami sila ay tulad ng mga balang na sumasakop sa lupain. Ang takot ay nagsisimula na gumapang pabalik. Ang kung ay nagsisimulang bamulong sa kanyang tainga. At sa gayon, lumingon si Gideon sa Diyos, hindi sa pagsuway, ngunit may isang desperadong pakiusap para sa katiyakan. Sinabi niya, kung ililigtas mo ang Israel sa pamamagitan ng aking kamay, tulad ng sinabi mo, narito, naglalagay ako ng isang balahibo ng lana sa threshing floor. Kung may hamog sa balahibo lamang, at ito ay tuyo sa buong lupa, pagkatapos ay malalaman kung ililigtas mo ang Israel sa pamamagitan ng aking kamay. Ngayon, madalas nating tinitingnan ang sandaling ito at pinapuna si Gideon dahil sa kanyang kawalan ng pananampalataya. Nakikita natin ito bilang kanyang pagsubok sa Diyos. Ngunit sa palagay ko mas kapaki-pakinabang na makita ito habang nakakakuha ng isang hawakan si Gideon sa katotohanan ng kanyang pagtawag. Hindi niya pinag-uusapan ang kapangyarihan ng Diyos, siya ay desperadong sinusubukan upang kumpirmahin ang kanyang papel sa plano ng Diyos. Tinanong niya, Diyos, narinig kita sa winepress. Nakita ko ang iyong apoy na kumonsumo ng alay. Ngunit ngayon ang mga trumpeta ay hinaypan, ang hukbo ay narito, at ang kaaway ay nasa lambak. Bago ko pinamunuan ang mga kalalakihan na ito sa kanilang potensyal na pagkamatay, kailangan kong malaman, na lampas sa anumang anino ng pag-aalinlangan, na ito ay ikaw, at iyon ang iyong tao sa sandaling ito. Ito ay isang panalangin na ipinanganak ng pagdurog na bigat ng pamumuno. At tingnan ang tugon ng Diyos. Walang kulog mula sa langit, walang pagsaway sa kanyang pag-aalinlangan. Kinaumagahan, si Gideon ay bumangon ng maaga, pumupunta sa balahibo, at kapag pinalabas niya ito, ang isang buong mangkok ng tubig ay nagmula rito. Ang Diyos ay mabait na nakakagulat sa kahinaan ng kanyang lingkod. Nakakatagpo niya si Gideon hindi kung saan ang kanyang pananampalataya asterisk ay dapat asterisk, ngunit kung nasaan ito. Iniisip mo na sapat na yon. Isang hindi may kakaila, na isa lokal na himala. Ngunit ang manipis na takot ng sitwasyon ay labis pa rin. At kaya si Gideon, halos humihingi ng tawad, ay humihingi ng isa pang pag-sign. Huwag hayaan ang iyong galit na sunugin laban sa akin, hayaan mo akong magsalita muli.
Mangyaring hayaan akong subukan muli-muli sa balahibo. Mangyaring hayaan itong matuyo sa balahibo lamang, at sa lahat ng lupa ay may hamog na hamog. Nais niya ang isang baligtad ng himala, isang tanda na kontra-intuitive, kaya salungat sa mga batas ng kalikasan, na hindi ito maaaring maging isang pagkakaisa. Mga form ng Diyos sa lahat, para maiwasan ito ang isang tiyak na bagay habang ang saturating ang lahat sa paligid nito ay magiging isang hindi masabi na fingerprint ng Diyos. Kailangan niya ang pangalawang ugnay na iyon. Kailangan niya ang katiyakan upang maging ganap. At sa sandaling muli, ang Diyos ng pasensya at biyaya ay obliges. Nang gabing yon, ginawa ito ng Diyos. Ang balahibo ay tuyo, at ang lupa sa paligid nito ay natatakpan ng hamog. Kumpleto ang kumpirmasyon. Si Gideon ay may sagot, na nakasulat sa mga molekula ng tubig ng hangin sa umaga. Tapos na ang oras para sa paghingi ng mga palatandaan. Ang oras para sa aksyon ay dumating. Kaya si Gideon, na napuno ng dobleng shot ng banal na katiyakan, ay handa na. Ang balahibo ay tuyo, basa ang lupa, ang pag-aalinlangan ay naalis sa kanyang puso tulad ng tubig mula sa lana. Tinitingnan niya ang kanyang hukbo 32,000 kalalakihan mula sa Manases, Asher, Zebulun, Naphtali at sa kauna-unahang pagkakataon, marahil ay naramdaman niya ang isang commander. Mayroon siyang mga numero, mayroon siyang kumpirmasyon, panahon na upang gumuhit ng isang plano sa labanan, upang maestratehiya, upang may bahagi ang kanyang mga puwersa. Sa wakas ay handa na siyang lumakad sa papel na ibinigay sa kanya ng Diyos. At ito ay sa tumpak na sandaling ito, kapag ang tiwala ni Gideon ay nasa rurok nito, na muling nagsasalita ang Diyos. At ang sinasabi niya ay lubos na nakakalito. Ito ay isang utos na tila lumipad sa harap ng lahat ng loika ng militar at pangkaraniwang kahulugan. Sinabi ng Diyos sa kanya, ang mga taong kasama mo ay napakarami para sa akin na ibigay ang mga Midianite sa kanilang kamay. Hayaan ang paglubog na iyon. Masyadong marami. Si Gideon ay nahaharap sa isang kaaway na inilarawan bilang, tulad ng mga balang na kasaganaan, na may mga kamelyo, nang walang bilang, tulad ng buhangin na nasa baybayin ng sagana. Siya ay may 32,000 kalalakihan, isang bahagi ng puwersa ng kaaway, at ang pagtatasa ng Diyos ay ang kanyang hukbo ay overstaffed. Ito ang sandali na nagsisimula ang tunay na pagsubok ng pananampalataya. Ang balahibo ay tungkol sa pagkumpirma ng messenger. Ang susunod na yugto ay tungkol sa pagtitiwala sa mensahe, kahit gaano ito masiraan ng loob. Mahalagang sinasabi ng Diyos kay Gideon, natutuwa akong nakasakay ka. Ngayon, alisin natin ang mismong mga mapagkukunan na sa palagay mo kailangan mong magtagumpay. At binibigyan ng Diyos ang dahilan, hanggang sa harap. Napakahalaga na hindi namin ito palalampasin. Sinabi niya, baka ang Israel ay ipinagmamalaki sa akin, na nagsasabing, ang aking sariling kamay ay nagligtas sa akin. Ang buong ehersisyo na ito ay hindi lamang tungkol sa pagtalo sa mga Midian. Ito ay tungkol sa muling pag-calibrate sa puso ng isang bansa. Tungkol ito sa God engineering ng isang sitwasyon kung saan ang tagumpay ay may ugnay lamang sa isang mapagkukunan. Sistematiko niyang tinanggal ang anumang posibilidad para sa pagmamalaki ng tao na mag-ugat sa lupa ng tagumpay na ito. Hindi lang siya naghahanap ng panalo ng militar, naghahanap siya ng isang espiritual na pagbabagong buhay, at ang pagmamataas ay ang kaaway ng muling pagkabuhay. Alam niya ang ating pagkahilig sa tao. Nakakamit namin ang isang bagay sa kanyang tulong, at sa loob ng isang linggo, subtly na muling isinusulat ang salaysay sa aming mga ulo, na binibigyan ang ating sarili ng kaunti pa sa kredito. Sinimulan nating isipin ang aming katalinuhan, ang aming lakas, ang aming pagiging matatag ay ang pagpapasya kadahilanan. Ang Diyos ay preemptively dismantling ang posibilidad na iyon. Nagdidisenyo siya ng isang kwento na Israel, at kami, ay hindi masasabi nang hindi siya inilalagay sa ganap na sentro. Kaya, nagsisimula ang pagbagsak. Ang unang hiwa ay batay sa isang simpleng emosyon, takot. Sinasabi ng Diyos kay Gideon, ipahayag sa mga tainga ng mga tao, na nagsasabing, sinumang natatakot at nanginginig, bumalik siya sa bahay at magmadali palayo sa Mount Gilead. Isipin na si Gideon, nakipag-away ka lang sa iyong sariling takot sa mga araw, at ngayon kailangan mong bigyan ang iyong mga kalalakihan ng isang bukas na paanyaya na gawin kung ano ang hindi mo magagawa, tumakas. Kailangan mong tumayo sa harap nila at mahalagang sabihin, sige lahat,
Kung ang buong ito ay nakaharap sa isang hukbo na higit pa sa amin ang hindi bababa sa 4 hanggang 1, na bagay ay kinakabahan ka, malaya kang pumunta. Walang mga katanungan na tinanong. At ano ang mangyayari? 22,000 lalaki ang umalis. Hayaan mong sabihin ko ulit yon. 22,000 lalaki ang lumingon at naglalakad pa uwi. Mahigit sa 2/3 ng kanyang hukbo ay nawala sa isang instant. Ang 32,000 siya ay binibilang ay umuurong lamang ng 10,000. Ang lambak ay maaaring isang ilog ng mga sundalo ng pag-urong. Isipin ang psikolohikal na suntok. Pinapanood ni Gideon ang kanyang lakas, ang kanyang seguridad, ang kanyang diskarte, literal na naglalakad sa burol at nawala. Ang bawat solong tao na umalis ay isang nakikitang paalala kung paano tunay na nakakatakot ang kanilang sitwasyon. At kailangan lang niyang tumayo roon at hayaang mangyari ito, sapagkat iniutos ito ng Diyos. Siya ay naiwan na may nalalabi, isang hukbo ng 10,000 na, siguro, ang matapang ng bungkos. Ngunit ang Diyos ay hindi natapos. Tumingin siya sa 10,000 at sinabi kay Gideon, marami pa rin ang mga tao. Sa puntong ito, kailangan mong magtaka kung ano ang nangyayari sa isip ni Gideon. Ito ba ay isa pang pagsubok? Ginugulo ba siya ng Diyos? Nawala siya mula sa isang kagalang-galang na hukbo sa isang maliit na puwersa ng pakikipaglaban, at sinasabi pa rin ng Diyos na napakalaki. Ito ay kung saan ang pananampalataya ay gumagalaw na lampas sa intelektual na ascent at nagiging isang radical, gut-wrenching na tiwala sa pagkatao ng Diyos, kahit na ang kanyang mga pamamaraan ay ganap na nakakagulo. Kaya't ang Diyos ay nagmumungkahi ng isa pang pagsubok, at ang isang ito ay mas kakaiba kaysa sa una. Sinabi niya kay Gideon na dalhin ang mga lalaki sa tubig upang uminom. At doon, ang Diyos mismo ang magbubuklod sa kanila. Ang pagsubok ay kung paano sila umiinom. Ang ilan sa mga kalalakihan ay lumuhad sa kanilang tuhod, ilagay ang kanilang mga mukha sa tubig, at uminom tulad ng isang hayop. Ngunit ang iba ay mananatili sa kanilang mga paa, pinupuno ang tubig sa kanilang mga kamay at isawsaw ito tulad ng isang aso, natitirang alerto, mga mata, pag-scan ng abot tanaw. Sinasabi ng Diyos kay Gideon, ang bawat isa na naghahawak ng tubig gamit ang kanyang dila, habang ang isang aso ay laps, ilalagay mo ang kanyang sarili. Gayon din, ang bawat isa na lumuhad upang uminom. Kaya lahat sila ay bumaba sa tagsibol, at nagsisimula ang kakaibang proseso ng pag-uuri. At ang resulta ay nakakagulat. Sa 10,000 matapang na lalaki na nanatili, 300 lamang ang nakulong sa tubig mula sa kanilang mga kamay. 9,700 lalaki ang lumuhad upang uminom. At sinabi ng Diyos, kasama ang 300 kalalakihan na Nagel iligtas ay ililigtas kita at bibigyan ang mga Midianite sa iyong kamay, at hayaan ang lahat ng iba pa sa bawat tao sa kanyang tahanan. Ngayon, sinubukan ng mga komentarista sa loob ng maraming siglo ang karaniwang teorya ay ang mga lepers ay mas handa na labanan, mas mapagbantay. Ngunit sa palagay ko halos hindi makaligtaan ang punto. Ang pamamaraan ng pagpili ay napakatiyak, kaya di makatwiran mula sa isang pananaw ng tao, na binibigyang diin ito ang totoong aralin, hindi mahalaga kung sino ang mga sundalo. Hindi mahalaga kung sila ang pinaka-alerto o hindi bababa sa alerto. Ang punto ay ang Diyos ang pinili. Siya ay huwit lang ang hukbo hanggang sa isang numero kaya nakakatawa maliit, kaya madiskarteng hindi gaanong mahalaga, na walang sino man ang malito tungkol sa kung sino ang makakakuha ng kaluwalhatian. Iniiwan niya si Gideon na may puwersa na, sa lahat ng pagkalkula ng tao, isang garantisadong pagkabigo. Hindi lamang ito tungkol sa diskarte, tungkol ito sa teolohiya. Ang Diyos ay nagtuturo kay Gideon, at lahat ng Israel, isang pangunahing katotohanan tungkol sa kanyang sarili, ang kanyang kapangyarihan ay hindi nakasalalay sa lakas ng tao. Sa katunayan, madalas itong ipinapakita ng napakatalino sa kumpletong kawalan nito. Siya ay inhinyero ng isang sitwasyon kung saan ang kinalabasan ay labis na hindi katuparan sa mga paraan na ang tanging posibleng paliwanag ay banal na interbensyon. Nais niyang huwag mag-iwan ng silid para sa pag-aalinlangan, walang pagkakataon para sa isang tagumpay sa pagsasalita kung saan maaaring pag-usapan ng isang general ang katapangan ng kanyang mga tropa o ang kanyang sariling matalinong taktika. Ang kwento ng tagumpay na ito ay hindi magiging kung paano natalo ni Gideon ang mga Midianite. Ito ay magiging kung paano ang Diyos, sa pamamagitan ni Gideon, ay tinalo ang mga Midianita. Ang preposisyon ay lahat.
Ipos natin at ilagay ang ating sarili sa sandalyas ni Gideon. Nagsimula siya sa 32,000 kalalakihan, isang hukbo na marahil na naramdaman niya ay halos sapat na para sa gawain. Ang mga puwersang Midianite at Amalekita ay nagkampo sa lambak sa ibaba, na inilarawan bilang tulad ng mga balang ng sagana, at ang kanilang mga kamelyo ay walang bilang, tulad ng buhangin na nasa baybayin ng sagana. Hindi ito isang maliit na partido ng pagsalakay, ito ay isang labis na lakas na sumasakop. Ngayon, pagkatapos ng 2 pag-ikot ng banal na pagbagsak, si Gideon ay naiwan na may 300 kalalakihan. Iyon ay mas mababa sa 1% ng kanyang orihinal na hukbo. Ang mga logro ay nawala mula sa kakilakilabot sa imposible sa estatistika. Ang bawat nakapangangatwiran na likas na hilig, bawat pagsasanay sa militar na maaaring mayroon siya, ay sumisigaw na ito ay isang misyon ng pagpapakamatay. Ito ang krus ng pananampalataya. Ito ay isang bagay na maniwala sa isang makapangyarihang Diyos kapag mayroon kang isang malakas na hukbo sa iyong likuran. Ito ay isa pang bagay na ganap na maniwala sa parehong Diyos kapag ang lahat ng iyong mga mapagkukunan ay natanggal at naiwan ka na walang iba kundi ang kanyang pangako. Dito pinaghiwalay ng Diyos ang ideya ng pananampalataya mula sa pakiramdam ng kumpiyansa. Hindi makaramdam ng tiwala si Gideon. Malamang na nadama niya ang takot, nalilito, at marahil ay inabandona. Ngunit ang pananampalataya ay hindi ang kawalan ng takot, ito ay pagsunod sa pagkakaroon ng takot. Ito ay ang desisyon na magtiwala sa karakter ng Diyos kaysa sa iyong sariling mga kalkulasyon. Ang sistematikong tinanggal ng Diyos ang bawat iba pang bagay ng tiwala, upang si Gideon ay napipilitang magtiwala lamang sa Kanya. At sa sandaling ito ng malalim na kahinaan at kahinaan ng tao na nakikita natin ang pantay na malalim na pagpapakita ng pakikiramay ng Diyos. Binawasan lamang niya ang hukbo ni Gideon sa isang katatawanan na laki, na itinatakda siya para sa kung ano ang lilito na tiyak na kapahamakan. Ngunit pagkatapos, sa mismong gabing yon, lumapit sa kanya ang Diyos. Hindi lang siya naglalabas ng utos. Nakikipag-usap siya sa puso ni Gideon. Sinabi niya, bumangon, bumaba laban sa kampo, sapagkat ibinigay ko ito sa iyong kamay. Iyon ang pangako. Ngunit pagkatapos ay nagdaragdag siya ng isang konsesyon, isang malambot na pagkilala sa marupok na estado ni Gideon. Ngunit kung natatakot kang bumaba, sumama kay Purah ang iyong lingkod hanggang sa kampo at maririnig mo ang sinasabi nila. At pagkatapos ay ang iyong mga kamay ay mapapalakas upang bumaba laban sa kampo. Isipin ang biyaya sa pahayag na iyon. Kung natatakot ka, hindi sinaway ng Diyos si Gideon sa kanyang takot. Hindi niya sinasabi, matapos ang lahat ng ipinakita ko sa iyo, natatakot ka pa rin? Nasaan ang iyong pananampalataya? Hindi, gumawa siya ng isang probisyon para sa takot. Kinikilala niya ang napakalawak na presyon na inilagay niya sa taong ito. Naiintindihan niya na ang pagtatanong sa kanya na mamuno ng 300 kalalakihan laban sa isang hukbo tulad ng isang pulutong ng mga balang ay isang napakalaking psikolohikal na pasanin. Kaya, nag-aalok siya ng isang palatandaan. Hindi isang malagkit na pag-sign sa kalangitan, ngunit isang matalik, personal na kumpirmasyon na sadyang idinisenyo para sa nahihirapang puso ni Gideon. Inaanyayahan niya si Gideon na pumunta at mag-eavesdrop, upang makakuha ng isang piraso ng katalinuhan na magpapalakas ng kanyang katapangan. Hindi ito isang pagsubok, ito ay isang regalo. Ipinapakita nito sa atin ang isang Diyos na hindi isang malayong, hinihingi na commander, ngunit ang isang pasyente na ama na nauunawaan ang ating balangkas, na naaalala na tayo ay alikabok, at kung sino ang handang magbawas sa ating antas ng pangangailangan na bigyan tayo ng paghihikayat na hinihiling nating gawin ang susunod na hakbang ng pagsunod. Ito ay isang malalim na pananaw sa likas na katangian ng relasyon ng Diyos sa atin. Hindi lang siya nagmamalasakit sa aming pagsunod, siya ay nagmamalasakit sa aming mga puso. Alam niya na ang pananampalataya ay maaaring magkasama sa takot, at kung minsan, ang tulay sa pagitan ng dalawa ay isang maliit, personal na bulong ng kanyang presensya. Hindi siya nagtatakda kay Gideon upang mabaigo, itinatakda niya siya upang makita ang kanyang kaluwalhatian sa paraang hindi niya naisip. Ang pagbawas ng hukbo ay alisin ang pagsandig sa sarili ni Gideon. Ang misyon na huli gabi na ito sa kampo ng kaaway ay upang muling itayo ang Diyos na pag-asa ni Gideon. Ito ay isang sesyon ng banal na therapy, na nangyayari sa gilid ng isang larangan ng digmaan.
Kaya si Gideon, na kinuha ang Diyos sa kanyang salita, ay bumaba kasama ang kanyang lingkod na si Purah sa labas ng kampo ng kaaway. Maaari mo bang isipin ang eksena? Kinakailangan ng stealth, ang pagbubugbog ng kanyang puso sa bawat snap twig underfoot. Sa ilalim niya sa lambak, ang mga puwersang Midianite at Amalekita ay kumakalat, tulad ng mga balang nakasaganaan, ang kanilang mga kamelyo, nang walang bilang buhangin na nasa baybayin ng sagana. Ang manipis na sukat nito ay magiging labis. Ang mababang pagbulong ng libu-libong mga kalalakihan at hayop, ang amoy ng mga campfires at hayop na pinupuno ang hangin. Hindi na ito isang abstract na banta ngayon, ito ay isang buhay, katotohanan ng paghinga, isang dagat ng mga mandirigma na maaaring lunukin ang kanyang 300 kalalakihan ng walang pangalawang pag-iisip. Ang bawat instinct ng tao, bawat bit ng pagsasanay sa militar na maaaring mayroon siya, ay sumisigaw na ito ay isang misyon ng pagpapakamatay. At habang papalapit siya sa isa sa mga outpost, naririnig niya ang 2 sundalo na nakikipag-usap. Ito ang sandali. Inihayag ng Diyos ang enkwentro na ito. Inilagay niya ang tainga ni Gideon sa tiyak na pag-uusap na ito sa isang kampo na higit sa 100,000 kalalakihan. Isang tao ang nagsabi sa kanyang kaibigan, "Masdan, pinangarap ko ang isang panaginip, at narito, isang cake ng tinapay na barley ay bumagsak sa kampo ng Midian at dumating sa tolda at sinaktan ito upang ito ay bumagsak at nakabalik ito, upang ang tolda ay humiga." Ngayon, itigil at isaalang-alang ang kamangmangan ng panaginip na ito. Isang tinapay, hindi isang makapangyarihang leon o isang singil na toro, ngunit isang mapagpakumbaba, lumiligid na tinapay ng barley. Si barley ang butil ng mahihirap, ang pagkain ng pangkaraniwan. Ito ay isang simbolo ng kahirapan at kawalan ng halaga. At ang hindi gaanong kahalagahan ng tinapay na ito ay gamulong sa isang kampo ng militar at nag-flattens ng isang tolda. Ito ay isang kakaiba, halos nakakatawang imahe. Ngunit pagkatapos, ang interpretasyon ng kaibigan ay dumating, at ito ay masigasig na tumpak. Tumugon siya, ito ay hindi iba kundi ang tibak ni Gideon na anak ni Joash, isang tao ng Israel, ibinigay ng Diyos sa kanyang kamay Midian at lahat ng kampo. Mag-isip tungkol sa manipis na kawalang kilos nito. Hindi lamang binibigyang kahulugan ng kaibigan ang pangarap ng tama, ngunit partikular na pinangalanan niya si Gideon. Kinukumpirma niya ang mismong pangako na binigyan lamang ng Diyos si Gideon ng ilang oras bago, ibinigay ko ito sa iyong kamay. Ang Diyos ay mahalagang pagpapakain ng kanyang sariling mga salita pabalik kay Gideon sa pamamagitan ng bibig ng kaaway. Ipinakita niya kay Gideon na ang kanyang reputasyon, ang kanyang plano, ay nauna sa kanya kahit nasa gitna ng kampo ng kaaway. Ang takot kay Gideon, na binigyan ng kapangyarihan ng Diyos, ay naruroon na sa mga Midianite. Ang simbolismo ng tinapay ng barley ay tula ng Diyos. Si Gideon ay mula sa pinakamahina na angkan sa Manasseh, ang pinakamaliit sa bahay ng kanyang ama. Ang Israel mismo ay nahihirapan at inaapi, nagtatago sa mga kuweba. Sila ang barley loaf. Ang Midian ay ang dakila, itinatag na tolda ng militar, isang simbolo ng kapangyarihan at pagiging permanente. At ipinapakita ang Diyos, sa pamamagitan ng panaginip na ito, na gagamitin niya ang mahina, mapagpakumbaba, hindi gaanong bagay ang hukbo na ito ng barley loaf na 300 lalaki upang lubos na mabuwag ang nagpapataw na lakas ng kaaway. Ito ay isang perpektong paglalarawan ng prinsipyo ng Diyos, ang kanyang lakas ay ginawang perpekto sa kahinaan. Hindi lamang niya hinihikayat si Gideon, inaalalahanan niya siya sa mismong kalikasan ng tagumpay na darating. Ito ay magiging hindi sinasadya, kaya baligtad, na walang maaaring magkamali para sa isang nakamit ng tao. At ano ang tugon ni Gideon sa pakikinig nito? Sinasabi ng teksto nang marinig niya ang pagsasabi ng pangarap at interpretasyon nito, sumamba siya. Ito ang kritikal na punto ng pag-on. Hindi lamang niya ibinomba ang kanyang kamao at sinabing, sige, gawin natin ito. Ang kanyang unang tugon ay hindi isang sigaw ng labanan, ngunit isang gawa ng pagsamba. Sa anino ng kampo ng kaaway, na may banta ng kamatayan sa buong paligid niya, binabalot ni Gideon ang kanyang mukha sa lupa. Bakit? Dahil ang kumpirmasyon ay hindi tungkol sa kanya. Hindi patunay na asterisk siya ay sapat na malakas. Ito ay patunay na ang Diyos asterisk ay tapat. Ang takot na humawak sa kanyang puso ay sa wakas at ganap na inilipat ng labis na pakiramdam ng soberanya at pagkakaroon ng Diyos.
Naunawaan niya, marahil sa kauna-unahang pagkakataon, na ito ay ganap na labanan ng Diyos. Ang panaginip ay hindi isang magandang tanda, ito ay isang banal na paghahayag. At ang tanging tamang tugon sa isang paghahayag kung sino ang Diyos at kung ano ang ginagawa niya ay ang pagsamba. Matapos siyang sumamba, tumaas siya ng isang bagong tao. Bumalik siya sa kampo ng Israel, at ang kanyang tinig ay nagring ng isang bagong awtoridad. Isang awtoridad na ipinanganak hindi sa tiwala sa sarili kundi ng tiwala ng Diyos. Sinabi niya, bumangon, sapagkat binigyan ng Panginoon ang host ng Midian sa iyong kamay. Nawala ang takot, nawala ang pagdududa. Hindi na siya ang tao na nagtatago sa winepress o humihingi ng mga palatandaan upang subukan ang Diyos. Siya ngayon ang instrumento ng Diyos, ganap na kumbinsido sa pangako at handang mamuno. Ang pribadong sandali ng paghihikayat na yun, ang regalong biyaya na ibinigay sa kanya ng Diyos ng apoy ng kaaway, ay nagbago sa kanya mula sa isang natatakot na sundalo sa isang commander na puno ng pananampalataya. Mayroon na siyang lahat ng kailangan niya, hindi dahil nagbago ang kanyang mga kalagayan, ang mga logro ay imposible pa rin 450 hanggang 1 ngunit dahil ang kanyang pananaw ay naging radical na realigned sa Diyos. Hindi na niya tinitingnan ang laki ng hukbo ng Midianite, nakatingin siya sa laki ng kanyang Diyos. Ang kwento ni Gideon ay isang napakalakas na paalala na binabago ng ating pananaw ang lahat, at ang tunay na lakas ay matatagpuan hindi sa ating sariling kakayahan, ngunit sa pagsamba at tiwala sa soberanya ng Diyos. Kaya, ang tanong ko para sa iyo ngayon ay ito, ano ang higanteng Midianite tent sa iyong buhay na tinawag ka ng Diyos na hindi mo makita ang lens ng iyong kahinaan, ngunit sa pamamagitan ng katotohanan ng kanyang labis na lakas? Ipaalam sa akin ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. At kung ang mensahe na ito ay sumasalamin sa iyo, tiyaking mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang hindi mo makaligtaan ang aming susunod na video, kung saan masisira namin ang hindi kapani-paniwala at hindi kinaugalian na labanan na sumusunod. Grace at kapayapaan, ito si Marco.